Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Itong Wonder Vlogcaster. Magandang umaga. Kanina po may nag-send sa akin ng isang napakagandang video. Itong video na ito ay nagpapatotoo. Kung yung sinasabi ni Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos ay talagang credible. Itong taong ito ay masasabi nating pinakamalakas na proof upang patunay kung yang bang sinasabi ni Amy during INC rally ay totoo o hindi. Wonder Vlogcaster. So yun nga, magandang umaga sa inyo mga ka-Wonder. Pakinggan natin, panoorin natin itong video na actually sinend sa akin ng aking kaibigan. At kanina nadudun ako sa PICC. Hindi po ako makapag-vlog dahil nasa seminar nga po tayo at hindi ako pwedeng umalis. At maingay din mga ka-Wonder. Well, nagmadali po akong makauwi para ma-share sa inyo itong video na ito na talagang masasabi nating very crucial siya mga ka-Wonder, na may tuturing nating credible evidence para pang-debunk o pang-tapal o pangontra dun sa sinasabi ni Amy Marcos na hindi totoo. Umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Sana po mapanood nyo itong mensahe po sa inyong lahat regarding yung sagot ko sa mga sinabi ni Madam Senadora Amy Marcos kahapon. Nasyak po ako kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Ma'am Senadora, magmula nung high school ka, parati tayo nagkikita sa Malacanang dati. Nagkasama pa tayo ng 5 years sa Kingston, New Jersey, nung nag-aaral ka sa Princeton University po, kung maalala nyo. Nung nag-aaral ka sa Princeton University, halos 24 hours tayo nagsasama sa isang bahay. Sa loob ng 5 taon na nagsama tayo, hindi lang yon. Magmula nung bata ka, nung 11 years old ka, Miss Amy, ang tawag ko noon. Now, Honorable Senator Amy Marcos. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bunget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan eh. Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po na nag-ibang pagkaugali mo. Hindi ko kalain po, baka nahagip ka ng mga malalang typhoon, baka na amlingan ka kung nada Ilocano. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala ko yan si Bunget. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso. Si Miss Amy. Kilala niyo ko lahat. Maraming akong remaining na naiwan na dakilang niyayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Ang kasama ko dyan, si Manong Willie. Ayan. Si John Barres. Ayan ang mga original na nagmamahal talaga ng tapat sa inyo. Ngayon, kung naalala nyo, tuwing election po, nung tumakbo ka ng senador, noong 2019, nag-resign ako sa trabaho ko sa Amerika para tutulungan kita, and you hire me as political security na nagkampanya sa inyo. Maski wala akong sweldo, hindi ko nagreklamo. Yan ang pagmamahal ko. Hindi ako mukhang pera. Sana po, isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan.
eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasayanan ninyo noon. Nung bata pa kayo. 5 years old si Irene, 8 years old si Bunget, 11 years old ka, ma'am. Napakasaya ninyo nung araw. Napakasaya. Kung saan ka pumunta, party dito, party dyan. Ha? Napakasaya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka nagbagyo, baka na typhoon Uwan ka, na typhoon Yolanda ka. Pero sana, ma'am, wag naman ganyan. Ganyan sana. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. I am 81 years old na po, na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo. I consider myself as your stepfather kung tutuusin. Advice ko lang, ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, panganay ako sa pamilya, ma'am. Siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Yan ang sinasabi nila. Mga kababayan na nakikinig, itong kapatid nyo, lolo nyo na nagsasalita, galing po sa puso ko itong mensahe ko para sa kabutihan ng bayan natin. Isipin yung mabuti kung tama yung sinasabi ni Senadora Amy. Mag-isip kayong mabuti po. Kasi parang hindi ko masasabing nababaliw na yata. Ma'am, nababaliw ka na yata. Baka kumain ka ng shrimps. Kasi allergic ka ng shrimps. Alam ko yan. Kaya, mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzein yung mabuti, yung mga sinabi ni Amy na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan. Alam ko kung anong gusto niyang makain. Nilulutuan pa namin ng kambing yan. Walang bisyo yan. Nagiinom lang, kumisan. 2 San Miguel Lights after the campaign. Kung sakali man after the rally, maginuman kami. Maginuman kami, pati bodyguard. Ganyan ang pagtuturing niya yung mga nasa tabi ni BBM yan. Hindi matapobre yan. Hindi nagagalit yan. Hindi ko pa narinig yung 3 magkapatid na nagmumura. Ngayon din si Amy. Hindi naman nagmura si Amy. Pero nagsabi na lang kasi sinungalingan. Yan ang masasabi ko lang po. Lastly, kung mapapanood mo itong mensahe ko, Senadora, pati yung kaibigan mo diyan sa Subic, nag-uusap kami, napakabait mo. Kilala mo yan. Financier mo ng isa. Yung may-ari ng Sigara Hotel dito sa Subic. Kilala kita mabuti. Yung mga bodyguard mo nga, sina Rolex idol nila ako kasi nandun ako sa tabi parate. Iniilan niya ako. Dito ka man, ganyan yan. Mabuti na dito ka, magpakita ka kay Bosyang. Actually, ang palayan niyo sa amin ni Amy is Bosyang. Maraming nakakalam na very close sa kanya. Tignan mo yan. Nakasama kami. Ang dami kong kasama sa preso noon, ma'am. The late Colonel Arwisa.
Yung anak niya ngayon, personal secretary ni BBM, si Leni Arwisa. Ang pamilya namin, sobrang pagka-loyal sa inyong pamilya ng Marcos. Nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami. Walang iwanan po. Yan ang pangako ko kay BBM noon. Habang buhay ako, nandito po ako sa likod ng mga Marcos, sir. Magmula ng protesta, nandyan ako. Alam ni John Barres yan. Kaya, lastly po, Ma'am Senadora, nakikiusap po ako, you are very talented. You are Princeton graduate po. Napakatalino niyo po. Pero, isipin niyo, huwag kayong, you know that already, ma'am. You are very, very talented. You are very, napakahusay niyo po. Kaya yun ang last na mensahe ko po. Sana po, makakarating pa sa inyo itong mensahe ko, ma'am. And kung sakali man meron akong nasabing mali, tawagan lang ninyo ako. Mapapatunayan ko lahat yung mga sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya, ma'am, kung mariluluhod po ako sa inyo, gumising naman kayo. Gumising naman kayo, ma'am. Isipin yung mabuti yung sinasabi nyo. So yan po yung patotoo mismo nitong pinakayayo, no, ng siblings ng Marcos, na siyang nagpatunay na itong si Pangulong Marcos, wala raw yung bisyo. Of course, yung mga social life, umiinom sila, mga social drinking, no? Yung padalawang bote nga lang ang sabi niya, no? Ibig sabihin, talagang mabuting tao, at yung sinasabi ni Amy Marcos, talagang desperate move na para siraan mo pa yung kapatid mo. Nasasabihin mo pa sa buong publiko, no, na ito'y buong mundo. At kapag yan ay napatunayang hindi totoo, bukod doon sa bagman mo na sinasabing present during the rally sa INC, at napatunayan yung pangungurakot mo dyan sa Ilocos, sa mga flood control project dyan, o anumang proyekto meron pa, makukulong ka. Inaantay na nga lang yung senyales, no? Yung go signal ni PBBM. Diyan mo makikita yung pinagpalit mong karir, pinagpalit mong selfish ambition, o impluensya nung kabila, para sirain ang kapatid mo. Tingnan mo kung gaano kabuti si PBBM. Baka mamaya mainis sa iyan at ikaw ay pakulong dahil wala ngang sisinuhin, no? Pati nga si Joey De Leon nagpatama sa iyo dahil may sinabi si Joey De Leon, ano, na sinisiraan yung kapatid at tinawag nga siyang ipokrito. Biruin mo, hindi lahat ng tao sumasampatiya sa mga sinabi nyo. So yung script nyo lumalabas na wasak. Sabi ni Joey, pinaringgan nga ba si Amy Marcos, tinawag na ipokrito ang mga kadugo na sinisiraan ang kapatid? Wala namang ibang timely na masyadong trending ngayon kundi nangyari kay PBBM na siniraan siya ng kapatid niya. Well, maraming nagagalit dito kay Amy Marcos. Malamang itong mga Ilocano ay nag-uusap na at galit na. At malamang hindi na siya iboto pagdating ng 2028 election, ano? Kahit sabihin mong saluhin siya ng Iglesia ni Cristo, na I heard na meron ng almost 4 million. Napakarami pa rin ng Katoliko. Ilan ng Katoliko? 85 million. Ganong karami, katiting lang. Itong mga binibida nyo, no? Kahit isama nyo pa yung KOJC dyan at yung JIL, no? Talagang dapat kasi hindi nakikialam itong mga relihiyon na to sa mga ganyang rally-rally o sa mga pananalita paglaban sa mga ganitong, pag may mga membro kayo na nasasangkot, wag yung depensahan. Hayaan yung lumitis yung patas, hindi yung pagtatanggol nyo pa. Kaya tuloy, imbis na matuwa sa inyo at tingalain kayo, nasisira, nababawasan. Kasi alam natin na separate ang state sa church. At may limit yun. Pwede tayong mag-express ng ating freedom. Pero wag po yung pag-alam natin na isa nating kapatid na iniimbestigahan at nalilitis. At of course, mayroong probable cause. Wag nating depensahan. Hayaan natin kasi lumalabas yan na konsentidor tayo. Kaya po yung balita, mga kawanda, ito sinabi ni Manong na patotoo, na wala pong bisyo si PBBM at na sinasabi niyang nababaliw na raw to si Amy Marcos.
Dahil maliit pa sila, kasama nila yan sa Amerika, bilang yayo nila hanggang sa nag-campaign. Sinabi niya nga na during the campaign, umiinom pero hindi nagbibisyo talaga. Kasi pag bisyo talagang, kagaya na sinabi niya, umaga pa lang daw, marijuana na. Na nagda-drugs pala. Pero yung sinasabi mo yung bagay na yan, na pinatotoo ni Manong Sir na hindi totoo. Alam mo kung ito hindi totoo, may paglalagyan po kayo sa kapatid ninyo kung yan ay talagang mapush nyo sa limit. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. If you like this video, give me a thumbs up para ma-share ni YouTube sa ibang channel. And of course, please share this video para malaman ng iba na yung sinasabi na paninira ni Amy Marcos ay hindi pa natotoo. At ganun din mga ka-wonder, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.